And I was asking myself, Lord, bakit kami nagpupuri sa iyo? Parang wala kaming gana. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa. But the Lord spoke to me, you know what? Sabi ng Panginoon, mas malaki ako kaysa sa mga pinagdadaanan ninyo. And today, if you will call upon the name of the Lord, you will experience His salvation. Alam po ninyo, yung salvation na yon, hindi lang kaligtasan yon doon sa impyerno. Yun ay kaligtasan sa anumang sitwasyon na kinapapalooban po natin. Hindi ko alam kung anong problema mo. Marahil ikaw ay namomroblema sa iyong pamilya. Marahil ikaw ay namomroblema sa iyong kalusugan. Marahil ikaw ay namomroblema sa pananalapi. Whatever your problem is, whatever your situation is, remember this, God is greater and God is bigger than all your problems and your situation in life. Today, if you will call upon the name of the Lord will deliver you. The Lord will save you from your situation. Kaya sa oras na ito, lahat po kayo na mayroong pinagdadaanan, I want to minister to you. I want you to stand up and let us pray to the Lord. Come on. Come on, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sabi ng song napakaganda, I found my fortress in you. Hallelujah. Sa oras na ito, kapatid kong ikaw yan na mayroong kang pinagdadaanan, parang gusto mong magpuri sa Panginoon pero parang napakairap ibuka ang bibig mo, napakairap ipalakpak ang mga kamay mo. Kasi nga, masyado kang nilalamon ng iyong sitwasyon sa oras na ito. Let us come to the Lord. Taas mo ang kamay mo sa oras na ito. I want to pray for you. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, alam po ninyo ang pinagdadaanan ng bawat isang narito sa auditorium na to. Alam nyo, Panginoon, ang aming suliranin. Kilala po ninyo kami. Alam nyo ang aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, O Diyos, ang aking panalangin. O Lord, kalagan mo ang inyong himala sa iyong mga anak na nandirito, Panginoon. Ano man ang sitwasyon nila, ang aking panalangin, abutin mo po sila ayon sa kanilang pangangailangan. Kung ito po ay problema sa kanilang kalusugan, Panginoon, sa oras na ito, dinideklara ko ang kagalingan na dumaloy sa kanilang mga pangangatawan. Kung ito man ay problemang pananalapi, Panginoon, kalagan mo ang iyong supernatural provision. Iligtas po ninyo sila sa anumang sitwasyong kinapapalooban nila ngayon. Kung ito ay kaguluhan, problema sa kanilang pamilya, o kahit anumang sitwasyon na meron po sila, Panginoon, you know them sa oras na to. Reach out to them, Lord. You are never far away, Lord. Reach out to your people and bring deliverance sa kanilang situation sa oras na ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Tanggapin mo ang himala ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Palakpakan mo ang Diyos. Purihin mo siya sa oras na ito. Hallelujah! Hallelujah! Bago ka maupo, sabihin mo sa iyong katabi, nakikita ko ang kalwalatian ng Panginoon ngayon sa mukha mo. Hallelujah! Tayo po'y makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang ating pong mahal na bishop ay napaka-busy po niya this week. I think it was sa Thursday nang siya po ay bumiyahe patungong Lawag with the engineer Bok. And then I think after Lawag, siya po ay tumungo naman sa Manila para umattend po ng gawain po doon po sa Manila. And then kahapon po ay bumiyahe po siya going to Cebu. I do not know kung sino ang kasama niya, pero napakatindi po ng schedule ng ating mahal na bishop in building, strengthening the body of Christ all over the country. Are you glad bilang TFBC na ang ating pastor ay ginagamit ng Panginoon upang palakasin niya ang katawan ni Kristo? Hindi lang siya pang TFBC, kundi ang ating pastor ay ginagamit ng Panginoon para maging blessing sa ibang lugar. Kaya alam nyo, nire-release natin ang pastor natin, tayo ang humanda dahil pagpapalain ng Panginoon ng TFBC. Amen!
Dahil hindi po tayo maramot. No? Willing tayo na i-release para sa ikalalakas ng body ng Panginoon. Amen po mga kapatid. Sino po sa inyo ang natutuwa? Bagamat mamimiss natin ang ating bishop, kasi iba pa rin yung presence niya, di po ba? Iba pa rin yung kahit nandyan lang siya, kahit wala siyang ginagawa, pero yung alam mo na nandyan siya, iba ang dating nun eh, nandyan ang tatay eh. Amen po mga kapatid. Pero alam po ninyo, with what we are doing, na nire-release natin ang ating bishop, we are blessing other churches, we are blessing the body of Christ, kaya humanda tayo sa Panginoon, TFBC. Hallelujah! Sasampulan na naman tayo ng Panginoon nito. Are you excited for that? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Wag po kayong nagtataka. Kasi, alam po ninyo, maaaring sa susunod na linggo na naman, di na naman natin makakasama si Bishop kasi I heard na papunta na naman siya ng Holosulu. So, kapatid, kailangan na makita natin na ang iglesyang ito ay merong mensahe na kailangang iparating sa mga simbahan sa buong Pilipinas. No? Kasi meron pong ginawa si Lord sa atin na kailangang marinig ng ibang churches para sila po ay ma-inspire at ma-bless. Amen po mga kapatid. Kaya pag merong hinahanap si Bishop po dyan, kapatid, sabihin nyo sa kanya, ginagamit siya ng Panginoon para pagpalain. Hindi lang ang Pilipinas, kundi ang buong mundo. Amen po mga kapatid. Hallelujah! Sige po, minsan pabigyan natin ng palakpak ang Panginoon. This morning, I would like to bring you back to our theme for this year, 2019. I believe, sa pag-start pa lang ng taon, in-announce na po ng ating mahal na Bishop that our theme for this year, 2019, is all about experiencing supernatural breakthrough. No, ito po yung binabantayan natin. Ito po yung ini-expect natin na gagawin ng Diyos sa ating buhay at sa church na ito. Na tayo ay sampulan ng Panginoon ng supernatural breakthrough. Sino po sa inyo ang excited na sampulan ng Diyos ng supernatural breakthrough in the spiritual, in the physical, in the financial, in the family, in the business, in the job, and in the ministry? Ako po personally, gusto ko po sa lahat ng yan, sampulan ako ng Panginoon. Kayo din po ba ay ganon? Amen. Kapag sinabi nating supernatural breakthrough, mga kapatid, gusto ko pong ipaliwanag that this is something done or performed not by human power or ability, but it is something done by God's power and ability. No? Kumbaga, pag sinabi natin supernatural breakthrough, from the word supernatural, no? Gusto nating maranasan yung breakthroughs na kagagawan ng Diyos. Ulitin ko po. Gusto nating maranasan yung breakthrough na ang gumawa nito ay si Lord. Dahil kung gawa lang ng tao yan, kulang. Mahina. Pero gawa ng Diyos, matindi yan. Amen po, mga kapatid. At ako'y naniniwala na yung mga tao na nakuha nila yung kiliti ni Lord. Alam niyo ba si Lord may kiliti? Kumbaga, kung meron tayong weakest point, alam niyo si Lord din meron siyang weakest point. King Kapampangan, patse ikwame kiliti gino, miyadya ka. Amen. At dahil nakuha natin yung kiliti ni Lord, tuwang-tuwa siya sa buhay natin. That's why God cannot help but to release His blessings upon our life. Today, we will see from the Bible kung paano po sinampulan ng Diyos ang mga tao ng supernatural breakthrough. At gusto ko po na tingnan din natin ano ba naman ang ginawa nila na nag-cause po upang tamuhin o maranasan nila ang mga himala ng Diyos sa buhay nila.
I strongly believe na ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ito po ay unconditional. Do you agree? Na yung pagmamahal ni Lord sa iyo, walang kondisyon. It is unconditional. But, to experience yung pong mga pagpapala ng Diyos, kapatid, ito po ay merong kondisyon. Merong mga kondisyon para malanasan ng tao yung mga pagpapala mula sa Diyos. What do I mean by this? We don't have to fulfill or satisfy certain conditions in order for God to love us. But to have the blessings of God, we need to satisfy the conditions set by God for us in His words. And I believe, unless these conditions are met or satisfied, supernatural breakthrough will never be released sa mga buhay natin. Maliwanag po ba? Walang kaduda-duda, mahal tayo ng Diyos. We are equally loved and we are equally important in the sight of God because His love is without condition. Pero, kung gusto mong maranasan ang mga blessing ni Lord, abay, merong mga kondisyon na dapat mong ma-meet, kapatid. At kapag ka na-meet mo yung mga conditions na yon, kapatid, yan ang magdudulot sa iyo ng supernatural breakthrough. Sa umaga pong ito, paano natin maranasan ang supernatural breakthrough? Kasi sabi natin, gusto nating maranasan ito, pero the question is, how are we going to experience it? Alam ko po na maaaring super at sobrang gasgas na ang mga ito sa TFBC, but allow me to repeat them over and over again until they become our mindset, until they become our lifestyle and culture, both in our lives and in this church. Gusto ko itong mga prinsipyo na nais kong ibahagi sa inyo. Kapatid, hindi lamang natin sila naririnig, kundi maging mindset natin sila, maging lifestyle natin sila, at maging kultura natin sila sa ating buhay, lalong-lalo na po maging kultura sila ng church na ito. Ano po ang mga kailangan nating gawin para maranasan natin ang supernatural breakthrough? Una po, kailangan kung gusto mong maranasan ang supernatural breakthrough, dapat maging number one si Lord sa buhay mo. Sabihin mo sa iyong katabi, put God first. Sabihin mo uli sa kanya, put God first. Para ma-remind tayo lahat. Matthew chapter 6 verse 33, basahin natin ang salita ng Diyos. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Lagi nating naririnig yan, Matthew 6:33. Kaya lang ang tanong, ito ba ay totoo sa ating buhay? Ngunit higit sa lahat. Proverbs chapter 3 verse 6 in the Living Bible, ang sabi ng salita ng Diyos, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. In everything you do, ano daw ang gagawin? Put God first. Gusto po ba natin ng supernatural breakthrough? Seryoso po ba tayo na gusto talaga natin ito? Well, we need to satisfy this condition of putting God first. Dapat po sa buhay natin, priority si Lord. Hindi po siya last, kundi siya ay first
sa ating priority. Ako po, tinanggap ko na po na ako ay second lamang o pangalawa lamang sa misis ko. At siya din po, tanggap na rin po niya na pangalawa lamang siya dahil ang una ay si Lord. Tatlong bagay po, mga kapatid, ang nangyayari. 3 things occur when we put God first. Ano po itong tatlong ito? When we put God first, it honors God. Everybody say, it honors God. When we put God first, it demonstrates faith. Alam naman po natin, mga kapatid, that it is only in faith that God is pleased. Hebrews chapter 11, verse 6. Actually, ano mang ginagawa natin kung walang pananampalataya yan, sabi ng Bible, no, hindi po nalulugod ang Diyos. Ano mang bagay na ginagawa natin na wala pong na hindi po ayon sa pananampalataya, ito po ay kasalanan. Anything that is not of faith is sin. Kaya when we put God first, it does not only honor God, but it also demonstrates our faith in God. And lastly, it unlocks. Everybody say unlocks. It unlocks God's blessings. Hindi po ba sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. If you put God in everything, He will crown you with success. It unlocks God's blessing. Simpleng katotohanan na dapat nating tandaan that when God is honored, His blessing will be unlocked. Pag si Lord po, alam nyo, napatuwa natin. Pag si Lord na parangalan mo sa buhay mo, humanda ka sa regalo at pagpapala ng Diyos. Tayo po, mga kapatid, tayo na lang na tao. Kumain tayo sa restaurant, natuwa tayo na, kumbaga king Kapampangan, mengosuelo ka. King pa magserbisyo, dake ka. Alam po ninyo, di ba napakadali para sa'yo ang bumunot para i-bless mo yung nagserbisyo sa'yo. Bigyan mo ng tip. Napatuwa ka ng anak mo, kahit kaisa-isang laman na lang ng pitaka mo dahil natuwa ka sa kanya eh. Bubunutin mo, ibibigay mo pa sa kanya. Umanda po tayo kapag naparangalan natin, napatuwa natin si Lord, umanda ka, may regalo ang Diyos, umanda ka, may pagpapala ang Diyos sa buhay mo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Genesis chapter 4 is a beautiful example or demonstration of putting God's first. There are 2 examples that I would like to share. Paki-plus nga on the screen. Una po, pansinin po ninyo yung account ng magkapatid na Abel and Cain. Can we plus that scripture on the screen? Nababasa po ba ninyo, mga kapatid? Can we read? Yung sinasabi ng salita ng Panginoon, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito, at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay. Everybody say panganay. Kinuha ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Everybody say pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel
sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang kaniyang handog. Makikita natin dito sa account na to, meron silang parehong magandang ginawa, si Abel at si Cain. Pareho silang naghandog kay Lord. Di po ba? Maganda. Napakaganda nung tayo naghahandog kay Lord. But the Bible says, God looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. Bakit po ganon? Tinanggap ni Lord yung offering ni Abel, pero yung kay Cain, hindi natuwa si Lord. Kasi po, alam po ninyo, ito yung diferensya. Si Cain, naghandog lamang siya. Pero si Abel, naghandog siya ng una at pinakamainam mula sa kanyang mga halaga. Alam po ninyo mga kapatid, pinakita ni Abel na para sa kanya, first dapat si Lord. Kaya doon sa mga alaga ko, kung may alagang baboy yan, hindi yung may kapansanan, hindi yung pinakamaliit, kundi anong ginawa niya? Yung pinakapanganay. He gave the first and the best. And that is very important for us na makita natin, kapatid, kapag tayo ay naghahandog kay Lord, ito ba ang pinaka-the best? Ito ba ang una? O kahit ano na lang, basta makapaghandog lang. Alam po ninyo mga kapatid, pag ganon po ang pagtrato natin kay Lord every time we give Him our offering. Yung kagaya ng pagtrato ni Abel, na kinuha yung pinakapanganay, yung pinakamainam sa kanyang mga alaga, at yun ang kanyang inihandog kay Lord. Are we giving God the first and the best of what we have? Napakagandang tanong na ating tanungin sa ating sarili. Kung nais nating maranasan, kapatid, ang supernatural breakthrough, patunayan natin sa Diyos na first siya sa buhay natin. Dahil kapag first si Lord sa atin, tandaan po ninyo to, first ka din sa Kanya. Ulitin ko, hindi narinig ng iba. Pag ikaw, first sa'yo si Lord, umanda ka dahil first ka rin sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. With the use of our time, how do we practically show God that He is first? Una, tingnan natin yung paggamit natin ng ating oras. Paano ba natin pinapakita kay Lord na siya ay first? Dapat, when it comes to our appointment kay Lord, we are not late. Kasi first siya eh. Di tayo dapat nalilate sa pagsamba at sa mga ibang mga gawain niya, gaya ng cell groups, gaya ng pagtitraining natin para sa kanyang gawain, at sa mga practices pertaining to His work and ministries. Bakit po? Dahil ang ka-appointment mo, pag nagsisimba ka o nagsasamba ka, ay ang Lord. Ito pong ganitong time ay pagkakataon na maka-appointment natin si Lord. This is our date with the Lord. Ito po ay basic na patunay na si Lord nga ay number one o pinakamatimbang sa ating buhay when we honor Him with our time. Yung pag inaawit natin yung song na, Ikaw lamang
ang pupurihin ko. Tapos merong part doon, ang sabi niya, sa aking puso. Hindi mo masabi-sabi kasi alam mo, hindi naman siya totoo. Hindi naman siya number 1 talaga. Parang kahirap kantayin nung kantang yun pag hindi totoo. Tama po? Ito ay basic na patunay, mga kapatid. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, magsisi tayo para tamaan tayo ng pagpapala ni Lord. Amen po, mga kapatid. Another, kung first si Lord sa atin, dapat po yung panahon ng pagsamba natin kay Lord, kagaya nito, it must be non-negotiable para sa atin. Dahil number 1 si Lord sa atin, hindi natin dapat ipinagpapalit ang pagsamba natin kay Lord sa kahit anong mga appointment. Maliwanag po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. For 6 days you will work, but on the 7th day, this day must be devoted in worshiping the Lord, because this is not our day. This is the day of the Lord. We have been hearing our bishop lagi-lagi reminding us that Sunday is the day of the Lord. Ang lugar na dapat nandoon ang isang Kristiyano kapag kalinggo ay sa church. Hindi sa kung saan-saan. Dapat nasa church ka muna bago ka nasa mall. Dapat nasa church ka muna bago ka pag Sunday. Ganun. Ibig sabihin, talagang first nga si Lord. Meron pong isang tao, this man is an athlete. Siya po ay pambato ng kanyang bansa in the Olympic. Ang pangalan po niya ay si Eric Liddell. Can you flash on the screen? Ito pong sinasabi ko sa inyo, napakaganda po ng conviction ng taong ito. Siya po ay isang debotong Kristiyano. Mahal na mahal niya si Lord at talagang number 1 si Lord sa kanya. Eric Liddell, the flying Scotsman who shocked the world by refusing to run the 100 meters in the 1924 Paris Olympics. A race he was favored to win. Kasi po alam po ninyo, ang taong ito, talagang pagdating sa 100 meters run, talagang napakabilis po ng taong ito. Kaya talagang naniniwala ang kanyang bansa na may pag-asa sila sa gold dahil ang taong ito ang magre-represent doon sa 100 meters run. Kaya lang po, he shocked the world by refusing to run the 100 meters in the 1924 Paris Olympics, a race he was favored to win. He withdrew because the qualifying heat was on Sunday, and he believed God didn't want him to run on the Lord's day. That was his conviction. Yun ang kanyang paniniwala. Yun ang kanyang conviction. Sunday, this is the day of the Lord. This is not my day. Ang masusunod dito, yung boss ko, si Lord yun. Bagamat napakabilis niya sa 100 meters run, kaya lang na-schedule siya ng Sunday. So alam po ninyo, nang in-announce sa kanya na Sunday ang magiging finals for the 100 meters run, alam po ninyo, tumanggi po siyang tumakbo. Instead, nakiusap po siya na siya ay tatakbo na lamang sa 400 meters run kahit hindi po niya 40 yon. Mabilis po siya sa sa short distance lang. Yung halimbawa 100 meters, talagang very fast. Kaya lang 400 meters, medyo mahaba ng konti. Hindi siya ganoon kahusay doon sa ganoon. Hindi siya ganoon ka very good doon. No? He withdrew because the qualifying heat was on Sunday, and he believed God didn't want him to run on the Lord's day. Liddell then went on to win a gold medal and break a world record in the 400 meters, not his strongest event. Wow! Alam po ninyo, nangyari sa kanya yung sinabi ng 1 Samuel chapter 2, verse 30. Pararangalan ko ang sino mang sa akin magpaparangal. I will honor those who honor me. Itong taong ito, he honor the Lord.
He honored the Sabbath, sapagkat ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, ang ikapitong araw ay ang araw ng pagsamba, na ito ay dapat pagkakataon na siya ay makapagpuri, makapagsamba sa Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, kahit hindi niya 40, yung 400 meters, nag-training siya doon, alam po niyo, siya pa po ang naging champion. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. With our finances, how do we put God first? Mga kapatid, ako po, ang ginagawa ko, actually, bago-bago pa lang po. No? I think siguro mga 2 years pa lang, nang talagang sineryoso ko ang bagay na ito. Ang ginagawa ko po, the moment na tinanggap ko ang aking sweldo, before yung ibang mga gastusin o babayarin, ang ginagawa ko po, inihiwalay ko muna yung 10% ng blessing na tinanggap ko. Bago ko pambili ng groceries, yung tinanggap kong allowance, bago ko pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, ang ginagawa ko po, nangusap ang Panginoon sa akin, ang ginagawa ko, inihiwalay ko yung 10% ng aking sweldo. Dito po sa church, ang ginagawa ko po, yung sweldo ko for 1 month, nakadivide po yan into weeks. So kung isang buwan, 4 na linggo po yan. Para mas ma-budget ko yung aking allowance. Yun po yung ginagawa ko. No, meron po akong box sa bahay, pagkatanggap ko ng sweldo ko, yung 10%, iwalay na kaagad yun, kasi yun ang tithe ko kay Lord. And I should not touch that. I must not touch it, because it's not mine. It is the Lord's. Parang tinuring ko na si Lord, ang kapartner ko sa buhay ko, na parang sa negosyo. No? Na ang share ni Lord, bilang partner ko is 10% and mine is 90%. Saan ka nakakita, kapatid? Si Lord ang owner, ikaw ay steward o katiwala lamang, subalit pagdating ng profit sharing, 10% lang ang sa kanya, while yours is 90%. Kaya, when I realized this, tinanggap ko na sa sarili ko na yung tithe ay di akin yon, kundi sa Diyos iyon. Maliban sa tithe, mga kapatid, I still give offerings bilang pasasalamat ko sa Lord na hindi kami nagkakasakit na pamilya at pinagpala ng Diyos ang buhay naming magpapamilya for the whole week. Kaya religiously every week, maliban doon sa tithe, maliban sa blue envelope which is my tithe, I always have this brown envelope na this is my thanksgiving offering kay Lord. Kapatid, hindi po malaki ang tinatanggap ko, pero nang tinuro sa akin ng Panginoon to at gusto kong pagpalain, kaya pinagsusumikapan ko sa biyaya ng Panginoon na ito ay magawa ko, kasi alam ko ito ang paraan para mangyari sa akin ang supernatural breakthrough na inaasam-asam ko. Amen po? Every Sunday, ito ay pasasalamat ko. Bakit? Hindi kami nagkasakit. Pinagpala ni Lord ang kabuhayan namin. Biruin mo yung tuloy-tuloy na ikaw ay tumatanggap ng grasya mula sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya marapat lamang na pasalamatan mo siya. Amen? Pag nag-birthday ka, magpasalamat ka kay Lord. Binigyan ka ng promotion, magpasalamat ka kay Lord. Hindi lang pasasalamat sa bibig, kundi, kumbaga, handugan mo si Lord. Amen? Yan po ang tinuturo ng Panginoon, sa atin. At dahil po, by the way, ito po, hindi ko kinukuha ito sa tithe ko, ha? Hindi ko inahati yung tithe at ilalagay ko dito, hindi po. Ito po ay galing doon sa 90% share ko. Amen?
Doon ko kinukuha yon. Kung meron pang pagkakataon para magtanim, kasi dito sa church na to, kung minsan magko-call si Bishop na magtanim tayo para sa mission, no? I make it a point that I always have something to give to the Lord when there is an opportunity. Amen po mga kapatid. At namamangha ako, for 2 years that I have been doing this, nakita ko na mas lalong lumaki ang giving namin sa Panginoon. Bakit po? Kasi hindi rin tumitigil si Lord sa pagbuhos ng kanyang biyaya dahil nakikita niya na itong taong ito, mapagkakatiwalaan ko to, kaya pagpapalain ko to. Amen po mga kapatid. Dahil po sa natutunan namin ito sa aming buhay na pinapractice po namin, we have seen how the Lord supernaturally blessed us week after week. Di po kami nawawalan ng mga orders sa maliit na business na pinagkatiwala ng Diyos sa aming pamilya. At nakita ko po na kami po'y sinusurpresa ng Panginoon. Merong mga taong pinapadala ang Diyos, kinakasangkapan ng Diyos upang dalhin sa amin ang mga pangangailangan at mga heart's desires namin. Napakabuti po ng Panginoon na kaya niyang gamitin ng sino man para i-deliver ang pagpapala para sa pangangailangan mo at sa pamilya mo. Kapag ka nasumpungan ka ni Lord, na ikaw ay nagsusumikap. Hindi tayo perfect, pero makita ni Lord kung mayroong pagsusumikap on your part na ito ay magawa mo sa kapurihan ng Panginoon. Amen? That's how we put God first in our time and even in our finances. Marami po sa atin gusto natin pagpalain, pero ang tanong, nagtatites ka ba? Ikaw ba ay nagbibigay kay Lord sa gawain ni Lord? Alam po ninyo, it will never work that way. Ang Diyos ay merong mga batas. Ang Diyos ay merong mga prinsipyo na kapag ka ang mga prinsipyo niya ay nasusunod, kapatid, humanda ka, automatic ang daloy ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. What is the number one principle upang maranasan natin ang supernatural breakthrough? Put God first. Dapat una si Lord. Amen? Pangalawa, paano natin maranasan ang supernatural breakthrough? Have faith in God. Manampalataya ka kay Lord. Maniwala ka kay Lord. Matthew chapter 8, verse 5 and 10. And then we will jump in verse 13. Let us read the scripture. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, can we flash that on the screen so that the people can see? Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Lord, di mo na kailangan mag-abala pa na pumunta sa bahay. Sabihin mo lang at gagaling na. Wow! Napakatindi ng kanyang faith. Ako'y nasa ilalim, sabi niya, ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. In verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. And in verse 13, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. What a supernatural breakthrough.
A breakthrough of healing. Kung nais po nating maranasan ang supernatural breakthrough, kailangang manampalataya o maniwala tayo that God is both able and willing to bless us with supernatural breakthrough. Kapatid, kailangan, paniwalaan mo. Maniwala ka na si Lord, kayang-kaya niya. At gustong-gusto kanyang pagpalain o sampulan. Sino dito ang naniniwala kayo na may mangyayari itong taong ito sa buhay ninyo? Dahil si Lord gagawa sa buhay mo. Kailangan, kapatid, paniwalaan mo that He is able and He is not disabled. And that He is willing. Ibig sabihin, gusto niya. Sino sa inyo ang naniniwala na gustong-gusto ng Panginoon na magpala? God is so generous. He wants to bless us. Not just with little, but with more. Amen? Naniniwala ka ba? Na hindi lang sakto ang gustong ibigay ni Lord sa'yo? Kaya kanyang bigyan ng sobra-sobra. Di ba inaawit natin? Sobra-sobrang pagpapala. Kaya niyang gawin yun. Kapatid, kaya lang ang tanong, may pananampalataya ka ba sa Kanya? Yun ang tanong. No? Gusto po at kayang-kaya ni Jesus na tayo po ay pagpalain. Kayang-kaya niyang tugunin at tuparin ang ating mga pangarap, no matter how big these dreams are. Sino dito may mga pangarap? May pangarap ka para sa pamilya mo, kung ikaw ay di pamilyadong tao. Kayang-kaya ni Lord. Kaya po niyang baguhin tayo, maging ang estado ng ating buhay. Kaya niya. Kaya niyang baguhin yung mga mahal mo sa buhay na parang tingin mo, mukhang hindi kaya ni Lord to Matindi ang mga to. Paano magbabago ang mga to, kapatid? Lahat ay kaya ng Panginoon. Our God is the Almighty God. He is limitless and everything is possible with Him. Kung minsan, we are singing songs that we do not believe. Minsan sinasabi natin, you're limitless. Nothing is too hard for you. Pero kung minsan parang hanggang kanta lang Kailangan paniwalaan natin. Amen? Ephesians chapter 3 verse 20, higit sa kaya nating isipin, ang kaya niyang gawin sa ating buhay. Hallelujah. More than what your mind can think of is what God can do in your life. Believe Him. Gaya ng opisyal ng Roman army na lumapit kay Jesus para sa kagalingan ng kanyang alipin. Hindi naman po siguro siya lalapit kay Jesus kung wala siyang believe. Tama po? Kung wala siyang believe kay Jesus, hindi naman siguro lalapitan at hihingan ng tulong. Tama po? I believe, yung act na yon, naniniwala itong Roman official na to na may magagawa si Jesus sa kanyang problema. Tingnan po ninyo ang kanyang conversation with Jesus. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Ito ang tugon ni Jesus. Sabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at paghagalingin. Sabi niya, ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat. Napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at kagaling na ang katulong ko. Dahil naniniwala itong Roman official na to, na si Jesus ay merong authority over sickness. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay merong kapangyarihan sa lahat ng karamdaman? Naniniwala ba kayo na si Jesus ay merong authority over our sins? Kaya niyang linisin at patawarin tayo sa ating mga kasalanan? Si Jesus ay merong authority over the nature. Biruin mo, nang nasa dagat sila, nagkaroon ng matinding storm, kinumand lang niya, tumigil. May authority, may kapangyarihan. Itong Roman official na to
naniniwala siya, sabihin lamang ni Jesus at mangyayari. Ganon ang kanyang pananampalataya o paniniwala. Kaya po mga kapatid, sabi ng verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tingnan ninyo ang reaction ni Jesus. Very obvious. Jesus was so amazed with his faith. He said, I have never seen such faith in all Israel as this Roman army official. Alam po ninyo mga kapatid, this is my realization. Jesus is very much impressed sa pananampalataya ng taong ito. Alam niyo, si Lord, hindi naman po siya nai-impress kung ikaw ang pinakamayaman. You may be the richest man in this world. But I would like to tell you, God is not impressed with your riches. Hindi po siya nai-impress kung ikaw ang pinakamatalino. Hindi siya doon nai-impress. Hindi siya nai-impress kung ikaw ang pinakamaganda, pinakagwapo dito sa lugar na ito. He is not impressed with that. He is not impressed with your many accomplishments or achievements. Marami ka nang nagawa. But I want to tell you, maganda yon, but God is not impressed with that. He is not impressed with your high education and numerous awards. He is not impressed with that. Alam po ninyo kung saan siya nai-impress? Si Lord nai-impress siya sa taong mayroong pananampalataya sa Kanya. Si Lord nai-impress siya sa taong mayroong matinding pagkabilib kay Lord. Kapatid, ikaw ba'y mayroong matinding pagkabilib kay Lord? Believe ka ba? Alam nyo, minsan napapansin ko ang mga tao, no, ang tindi ng pagkabilib nila sa kung ano-ano at kung sino-sino. Sa technology na lang, di ba? Napapawaw tayo, napapagrabe tayo. Di ba? Kung minsan nakakapag-comment tayo, grabe, ang tindi ng technology ngayon. Biruin mo, yung dati iPhone 7 ang pinaka-latest. Ngayon, sandaling panahon lang, meron ng mas latest, ang bilis. Mas matinding features. Grabe ang technology, napapagrabe pa. Kapatid, pagdating kay Lord, napapagrabe ka pa ba? Napapawaw ka pa ba kay Lord? Alam po ninyo, God is not impressed with our riches, with our intelligence, with our achievements, with our accomplishment. But to the man na merong paniniwala at pananalig sa Kanya, doon siya nai-impressed. Tingnan mo yung katabi. Maring yung taong yan, nakatabi mo, merong matinding pagkabilib kay Jesus yan. Amen? Pansinin po ninyo mga kapatid, in the Bible, supernatural work manifests when faith is activated. However, where there is unbelief or lack of faith, there are no miracles taking place. Doon sa mga lugar na kung saan ang mga tao ay walang pananampalataya, hindi masyadong gumawa ng milagro si Jesus doon. Because when there is unbelief, no? When there is lack of faith, no, the power of God is not activated. But when there is faith, umanda ka. May mangyayari na himala sa buhay mo. Amen? Sabi po, napansin ko po yan, dito po sa verse na ito in Matthew chapter 13, verse 58. Paki-plus nga on the screen yung verse na yon. Sabi po dito, tingnan natin. Go back to that. Matthew chapter 13 verse 58. Matthew chapter 13 verse 58. Medyo nahihilo-hilo na yata yung ating greatest hindrance to our supernatural breakthrough, lack of faith or unbelief. Matthew 13:58. He did not do many miracles there because of their lack of faith. Kapatid, baka mamaya, no?
Walang himala sa buhay mo. Walang breakthrough na nangyayari. Baka dito pa lang, no? May problema na. Kulang ng pananampalataya. Paniniwala. Kailangan maniwala po tayo na kayang gawin ni Lord na sampulan tayo ng supernatural breakthrough. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? The third point, sabi ko nga sobrang gasgas na mga points na to eh. Number 3, be obedient to God. Mag-obey kay Lord. Luke chapter 5, verse 4 to 7. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Ganoon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamaang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Wow! Upang maranasan natin ang supernatural breakthrough, kailangan, mga kapatid, hindi lang tayo, no? Hindi lang dapat number 1 si Lord. Pangalawa, hindi lang dapat may pananampalataya tayo. Pangatlo, no? Dapat marunong tayong mag-obey. Sabihin mo, mag-obey. Mag-obey sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Kapag si Lord na po ang nagsabi, dapat wala ng debate. Si Lord na eh. No? Dapat no more question asked. Pag si Lord na yung nag-speak sa atin, wag na tayong magtanong pa. Pag sinabi ni Lord, talon, ang tamang tugon, Lord, ano pong floor? Ganun ang tamang tanong. Kung magtatanong ka man, ganun ang tamang tanong, Lord. Sabi ni Lord, talon. Alam niyo, hindi ka naman ipapahamak ni Lord sa pinapagawa niya sa iyo eh. Amen? Kung minsan parang magaling pa tayo kay Lord eh. Diba? Parang hindi alam ni Lord ang kanyang ginagawa. Pag meron siyang nire-require sa atin o meron pinapagawa si Lord sa atin. No? Pag sinabi ni Lord talon, ang tamang tugon, ano pong floor, Lord? Si Pedro po ay isang professional fisherman. An experienced fisherman. Magdamag na ng isda yan, pero walang nahuli. Ngunit nang siya ay sumunod sa sinabi ng Panginoong Yesus na ihulog muli ang lambat, naranasan nila ang milagro ng Panginoon. They were able to catch a large numbers of fish na halos mapunit ang kanilang net sa sobrang bigat nito, sa dami ng kanilang huli. They even signaled their other companions to help them. No? Nagtawag pa sila ng makakatulong. Bakit? Kasi masyadong mabigat. Di nila kaya. Masyadong maraming huli. Alam po ninyo, mga kapatid, alam nyo, pag may pinapagawa si Lord, sunod lang ng sunod. At makikita mo, sa kasusunod mo kay Lord, gaganda ang buhay mo. Amen? Sa kasusunod mo sa Panginoon, aayos, gaganda ang buhay mo. Hallelujah. No? Wala pang sumunod sa pinapagawa ng Panginoon sa Kanya ang hindi po pinagpala ng Diyos. Kaya kapag merong inuutos si Lord, alam mo, opportunity yan para pagpalain ka. Siniset up ka ni Lord. Amen. So, sino dito ang gusto magpa-set up kay Lord? No? Dapat ang prayer nyo kay Lord, Lord, i-set up mo naman ako. Kasi kapag si Lord, alam nyo, pag may nire-require si Lord, set up yon. Pero ang nagsiset up ay si Lord. Kaya umanda ka, pagpapala ang kasunod nun. Sina Joshua at mga Israelita, ang tindi po ng city of Jericho, nakakalabanin nila. Pero nang sila ay sumunod sa instruction ng Panginoon, alam nyo, Jericho march lang, nag-collapse ang walls at napagtagumpayan po nila ang kanilang mga kalaban. Saan ka nakakita? No, makikipaglaban kayo. Ang strategy ni Lord, marcha lang.
Magmamarcha lang kayo, kakalaban nyo may mga gamit na pampuksa, pampatay, pero ang instruction ng Panginoon, ang game plan lang ni Lord, marcha lang. Nang sumunod sila sa napaka-weird na idea ni Lord, nakita nila ang tagumpay. Alam niyo ito natutunan ko. Tayo bilang tao, maaaring marami tayong magagandang mga idea. We may have many good ideas. But always remember, God's idea is always the best. Amen. O tingnan nyo yun, marcha lang, nanalo sila. Gusto mo bang nananalo sa buhay? Makinig ka kay Lord. At sumunod ka kung ano man ang instruction niya, hindi ka mamamali pagkus pagpapalain ka. Amen po. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag na po tayong lalayo pa. Ako, ikaw, tayo na mga taga-TFBC. Bakit ba tayo blessed ang life ngayon? Bakit ba? Tingnan nyo yung katabi ninyo. Mukha bang pinagpala yung katabi ninyo? Tingnan nyo siya. Mukha ba po siyang pinagpala? Bakit sa palagay nyo? Bless ang life natin. Ano bang ginawa natin? Sumunod lang naman tayo kay Lord eh. Amen? Kaya, mga kapatid, matindi po nagagawa ng obedience. Obedient to God, no, is another key to our supernatural breakthrough. Amen? Amen. Number 4, para tayo po ay makaranas ng supernatural breakthrough, number 4 is be faithful to God. Magtapat ka kay Lord. 2 Kings chapter 20, verses 1 to 6. Sabi po ng salita ng Diyos, nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Sino po dito kapag merong mga propeta ay medyo natatakot ka? Kasi baka kung anong masabi eh. Baka kasi kung anong balitang daladala. Kasi alam po ninyo si Lord, pag meron siyang pinapasabi sa hari, meron siyang inuutusan na propeta. Kaya yung mga hari, meron katumbas na propeta yan. Amen. So dito po, no, inutusan ng Panginoon si propeta Isaiah para dalhin ang balita kay Haring Hezekiah or Ezekias. At ang balita ay ganito. Di ba? Binasa natin. No, dinalaw siya ng propeta si Isaiah na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinapasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Nang marinig po ni Hezekiah yon, umarap si Haring Hezekiah sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Ito ang kanyang panalangin. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Hezekiah or Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita. Sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon, hindi lamang iyan. Ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Mga kapatid, napakaganda po ng account na to. King Hezekiah experienced supernatural breakthrough of healing. Sinabihan na siya ni Lord through his prophet Isaiah na malapit na siyang mamatay. Upon hearing the message of the Lord, he wept bitterly in prayer to God. At siya po ay pinakinggan ng Panginoon sa kanyang panalangin dahil ang haring ito ay namuhay ng may katapatan
sa Diyos. TFBC family, if we want to experience supernatural breakthrough, wag lamang maging number 1 si Lord sa buhay mo. Wag ka lamang magkaroon ng pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Wag ka lamang sumunod sa Kanya. Bagkus magtapat ka sa Kanya. Magtapat po tayo sa Diyos. Wag po tayong tatalikod sa Diyos. Kung minsan dumarating sa ating buhay yung parang gusto na nating sumuko, ayaw na nating magpatuloy, gusto na nating bumalik sa dati. Kapatid, wag po. Magtapat tayo sa Diyos. Hanggang sa tayo ay Kanyang kunin, manatili tayong gumagawa ng Kanyang kalooban. Let us not trade God with anything in this world. Maraming pwedeng tukso na iabang ang demonyo sa atin. Pero mga kapatid, let us not forsake the Lord. Let us not trade God. Huwag mong ipagpalit si Lord. Magtapat tayo kahit sa simpleng bagay. Magtapat tayo sa ating pagsamba kay Lord. We have only 52 Sundays in a year. Kapatid, pwede naman kung pipiliin mo lang. Pwede naman sa 52 Sundays na yon nasa church ka at ikaw ay nagbibigay pagsamba, pagdakila sa Panginoon. You can do that. Magtapat po tayo sa pagbabalik ng tithes at pagbibigay. Magtapat sa pakikibalikat sa mga gawain ng Panginoon. Alam po ninyo, akala nyo hindi pansin ni Lord yung mga ginagawa ninyo. Nagkakamali po kayo. Wala tayong ginagawa para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang pangalan na nakaligtaan ng Diyos. Kapatid, lahat ng ginawa mo, counted, recorded, nakita ni Lord. Di ka man nakita ng leader mo, hindi ka man nakita ng pastor mo, hindi ka man nakita ng mga kasama mo. Pero kapatid, kung ito'y ginawa mo sa pangalan ng Panginoon, nakita ka ni Lord. Nakita ka ng ating Panginoon. Amen! Makibalikat sa gawain ng Diyos. Merong pagkakataon na panawagan dito ang ating pastor. Kapatid, para sa advancement ng kingdom ni Lord, let us join hands with our leaders, with the TFBC family, for the work of God to be expanded sa mundong ito. Meron tayong magagawa, kapatid. Amen? Magtapat sa Diyos. No? Alam niyo dahil sa katapatan ng taong ito, kasi alam niyo nung manalangin siya kay Lord, nung sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin po ninyo na ako'y naglingkod sa inyo, ako'y nagtapat sa inyo. Buong katapatan ko kayong pinaglingkuran. Alam nyo, kumbaga parang he reminded God sa kanyang panalangin, pinaalala niya kay Lord. Panginoon, you know how I faithfully live for you, how I serve you. Kaya dahil po doon, kapatid, mamamatay na lang, binuhay pa ng Panginoon at binigyan pa ng extension for another 15 years more. Amen. Amen po mga kapatid. Sige. And lastly, at dito po tayo magwawakas na puntos, serve the Lord. Maglingkod sa Diyos. Maglingkod. Exodus chapter 23, verse 25 to 27, paborito ni Pastor Dandan ito. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat na nangaharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Mga kapatid, lastly, if we want to experience supernatural breakthrough, I challenge you, serve the Lord. Serve the Lord with your family. Kung ikaw ang tatay ng iyong sambahayan, himukin mo ang iyong buong sambahayan. Maglingkod kayo kay Lord. Choose to set apart your life and your family to God.
If others will not serve the Lord, pabayaan niyo po sila. That's their choice. Pero ikaw at ang iyong pamilya, sa Diyos kayo maglilingkod. Amen? Wala tayong magagawa sa desisyon ng iba. Amen? Maring hihimukin natin silang maglingkod, sumama sa atin. Maring di sila sasama, pero ikaw at ang pamilya mo, kay Lord kayo maglilingkod. Piliin ninyo na maglingkod sa Panginoon. Amen po, mga kapatid? Serve the Lord. Madalas nating marinig na ang mga maglingkod sa gobyerno ay maraming benepisyo. Kaya yung iba, di ba? From private school, no, they are trying to apply in the public school kasi naririnig nila na ang magtrabaho sa gobyerno, na ang maglingkod sa gobyerno ay maraming benepisyo. Pero gusto ko pong sabihin na di hamak po na marami ang benepisyo ang mag-serve sa Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Because serving the Lord has both promised blessings in this life and in the next life. Alam po ninyo ang blessings, pag maglingkod ka kay Lord, hindi lang pang dito. Maging sa kabila, may gantimpala ang tatamuhin. Amen po. So pagpapala na dito, pagpapala pa sa kabila. Kaya mas marami ang pagpapala pag kay Lord tayo magsilbi o maglingkod. Look around at pansinin po ninyo ang mga naglilingkod sa Diyos. No, sila po ay merong distinction ang buhay. Pansinin po ninyo. Pansinin nyo yung mga nagsiserve kay Lord, yung mga matapat na nagsiserve kay Lord. Kakaiba ang saya nila. Iba po ang favor ng buhay nila. Iba po ang gaan ng takbo ng buhay nila kumpara sa mga hindi naglilingkod sa Diyos. Dahil salita ng Panginoon sa Malakias chapter 3, verse 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng mga taong naglilingkod sa Diyos at ng mga hindi naglilingkod sa Kanya. Kapatid, alam nyo, pag kay Lord kayo nagsilbi, ang buhay ninyo ay magiging mas masaya. Ang pabor ng Diyos is all over you. At ang gaan-gaan ng takbo ng buhay mo. Kaya yung ibang tao namamangha, aba, napakatindi, no? Biruin mo, no? Ikaw lang ang nagtatrabaho, ang misis mo hindi naman nagtatrabaho, pero nakikita nila na ang ganda-ganda ng nangyayari sa buhay ninyo. Bakit? Because the favor of the Lord is upon your life when you are serving the Lord. Amen. Kaya, mga kapatid, ano pang hinihintay natin? Maglingkod na tayo kay Lord. Para nang sa ganon yung supernatural breakthrough na inaasam-asam natin, na makitang maranasan natin sa taong ito, ay makikita natin sa ating buhay, mga kapatid. In conclusion, as I close this message, let me remind you na ang pagmamahal sa Diyos, gaya ng sinabi ko kanina, is without condition. Subalit pagdating sa pagpapala ng Diyos, meron pong conditions upang ito ay iyong maranasan. Supernatural breakthrough would never come to you automatically. Meron kang kailangang gawin. And there are principles na inilatag ang Diyos sa Kanyang salita na every time these principles are met, His supernatural power and blessings are made manifest. To experience your supernatural breakthrough in 2019 in the different areas of your life, spiritually, physically, financially, in your family, in your business, in your job, in your ministry, kapatid, I encourage you to live and practice this message. Put God first in everything. Have faith in God. Be obedient to God. Be faithful to God. And serve the Lord. Mga kapatid, these are the keys that will unlock our supernatural breakthrough. Kaya po, inihimo ko kayo, pag sumikapan po nating ito ay maging mindset natin, ito ay maging lifestyle natin, at ito ay maging culture natin bilang TFBC family.
At kapag kapatid, ganyan ka mag-isip, no? Una lagi si Lord, no? Pag ganun ka mag-isip, ganun ang mindset mo, at ganun ang lifestyle mo, ganun ang kultura ng buhay mo, humanda ka. Dahil automatic na lang na dumadaloy ang biyaya't pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Did you receive the Word of God today? Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At gusto ko pong ipanalangin kayo sa umagang ito. Tayong lahat ay tumayo at taas natin ang ating kamay. I want to pray to the Lord. I want to bless you this morning. Na itong taong ito ng 2019, sa sampulan ni Lord, ang bawat gagawa ng kanyang prinsipyo na ating narinig sa umagang ito. Panginoon, you are no respecter of persons. Pero ginagalang mo yung mga taong sa iyo ay merong pananampalataya at sa iyo ay willing na sumunod. Panginoon, nakikita ninyo ang bawat anak ninyo dito sa lugar na to. I pray for each one of them, O Lord God. Nanawa, Panginoon, itong kanilang mensaheng narinig na ito ay hindi lang po nila narinig, Lord, kundi, Lord God, sa biyaya mo, buong pagsusumikap nilang ipapractice ito, isa sa pamuhay ito. Upang nasa ganon, ito po ay maging mindset namin, ito ay maging lifestyle ng buhay namin, at ito po ay maging kultura ng buhay namin. Panginoon, I want to pray for all these brethren, Panginoong Diyos, na nagsasabing gagawin ang mga salita mo, pagpalain mo sila ng supernatural breakthrough this year 2019. Higit sa kaya nilang isipin ang iparanas mo sa kanila upang mamangha sila, Panginoon, sa iyo, O Diyos, na ikaw ay Diyos na dakila at Lord, kaya mo gawin ang lahat ng bagay at kaya mo kaming pagpalain higit sa kaya naming isipin, higit sa kaya naming, Lord God, maarok ng aming pag-iisip ang pagpapala na ipaparanas mo sa amin. Lord, sampulan niyo po ang bawat isa. Patotohanan po ninyo ang kapangyarihan ng inyong mga salita na ito ay nagwo-work sa lahat ng sayo ay nananampalataya. Panginoon, maraming po salamat. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name. And everybody will say, Amen. 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 Isang mapagpalang araw po. I am Ivy Corinne G. Tending, Senior High School graduate from Victoria, Tarlac.